Short ano, mamaya, short test. Sige, life goals, no? Um, wait lang pa. Tuloy. Um, sana, ano po, wag natin kalimutan yung natututunan natin dito or kahit sa ano po, no, sa ating Sunday service messages. Nitong nakaraan, may mga nabalitaan tayong mga actually kahit noon pa marami tayong nababalitaan, mga maling desisyon no ng mga tao, mga kabataan madalas ngayon nung nababalitaan tayo. Kagaya ng nangyari po sa anak ni Kuya Kim. Ah, mga kapatid, lalo sa mga kabataan, no, huwag tayong magpadaya sa mga kasinungalingan po ni Satan. Para hindi tayo madaya, focus tayo sa mga sinasabi ng Panginoon. Sa kanyang salita, ayan, join tayo sa mga ganitong mga pag-aaral, attend tayo sa Sunday service, kahit online, no? Punuin natin yung ating isip sa mga bagay ng panlangit. Sige po. Goal number one natin, naalala nyo, muling pagtukoy sa tagumpay. So, natin mula sa salita ng Panginoon, ano ba yung ibig sabihin ng tagumpay, no? Huwag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-focus sa langit, no? At yung tunay na tagumpay ay makalangit na tagumpay. Yung goal number two natin, magtagumpay sa trabaho. So nakita natin sa goal na ito, ang ibig sabihin ng pagtatagumpay sa trabaho or sa kung ano man yung pinapagwasay ng Panginoon ngayon. Yung trabaho dyan ay pwedeng student or sa bahay ka or talagang literal na trabaho. Ano daw ano yung pagtatagumpay sa trabaho dito? Pagtupad sa pinapagawa ng Diyos. Pangatlong goal na nakita natin po ay pagtagumpay sa pananalapi. Papansin natin, no, ang Panginoon ang may-ari ng lahat ng tinatangkilik natin at maging yung ating buhay. So, para sa goal number three, pagtatagumpay sa pananalapi, ay tayo ay tagapamahala lang. Hindi tayo ang may-ari. So, and goal number four, yung nung last time, magtagumpay sa relasyon ng pamilya. Napansin natin, nag-umpisa tayo sa makahulugan ng Biblia sa pag-ibig, tapos yung oras na in-spend natin sa ating pamilya, yung ating example. At masasabi natin yung pagtatagumpay sa relasyon sa pamilya ay umikot sa pag-ibig at kung paano ito maipapakita sa iba at sa ating buhay. Kaya sasabi natin na ang goal number four, magtagumpay sa relasyon sa pamilya ay pag-ibig. Ngayon po, pupunta tayo sa goal number five, magtagumpay sa pagbalanse ng buhay. Pisahan po natin sa isang online test. Kung meron kayo dyan na kung nasa gadget kayo ngayon, i-type nyo lang itong address sa taas o kaya pwede nyo i-scan itong QR code na nasa inyong mga screen. Tapos mag-test tayo. Magagawa ito kahit 5 minutes lang po. Ayan. Sige. Ito tayo dito, sabay-sabay tayong mag-take ng test pero wag na kayong mag-leave dito sa Zoom. Ayan. Pwede nyo i-scan, pwede nyo ring i-type yung www.distress.org.uk/individual-stress-test. Sige po, mag-take tayo sabay-sabay tapos mag-sharing tayo mamaya. Okay. Kung okay lang sa inyo. Sige, sige po, check natin. Hanggat maaari po ay maging totoo tayo sa pagsagot sa bawat tanong. Okay? Kung ano yung sitwasyon natin ngayon, ang ating damdamin or mga ginagawa natin base dun sa bawat tanong. May isang tanong sa bawat slides. So, sagutin po natin ang pinakatapat, ang pinakamatapat na pagsagot. Okay po ba? Paki-like na sa screen kung klaro po yung instructions. Thank you po. Share ko sa screen yung aking slide para makita nyo yung itsura no, na parehas tayo binuksan. Okay?
So, saan ba yan? Ito. I hope nakikita niyo sa screen. Yan po yung itsura. I-scroll nyo lang sa baba. Meron dyan, complete individual stress test. Okay? Pwede kong i-send pala dito yung link sa ating chat, no? Yan. Yan. Pwede nyo i-click na lang yung nandyan sa inyong yan. Andito sa chat box po sa Zoom. Sinend ko na po. Pwede nyo i-click na lang yan para kayo ay makapunta dito sa sinishare ko sa screen. Pag andito na kayo, i-click nyo yung complete individual stress test. Ayan. So pag kinlik nyo yan, meron dyan instruction, tapos click start. Ayun. Then, is yung question sa bawat slide. So next, sagot, tapos next. Ganun lang po. Enjoy po. Balik po tayo dito after siguro 5 to 10 minutes po. Ito, mga kapatid. Huwag na kayong aalis sa Zoom.
Message lang po kayo dito sa ating Zoom kung tapos na po kayong sumagot sa link. Tapos open nyo lang po. Pa-screenshot nyo yung score nyo. Ay, screenshot daw. Magkakantuhan tayo mamaya. Ayan, thank you po Ate Christy. Gusto si Ate Christy. Kuya Mark, saan po yung mga tanong? Doon sa link, David, yung sinend ko dyan sa ating, dito sa Zoom, sinend ko yung link. O kaya itong nasa screen, pwede nyo scan yan. Diyan yung mga tanong. Si Ate Christy tapos na. Pwede nyo silang tanungin. Sige, sagot lang po. Sabihin niyo po ako dito sa chat sa Zoom kapag tapos na po kayo.
Napindot ko yung back. Ano ba yan? Uulit uli ako. Bibilis ka na niyan sumagot. Ano yan, Kap? Ano yan? Bibilis ka na sumagot kasi second try mo na eh. Baka ma-perfect. Okay, okay. Siyempre, hindi ko naman babaguhin, ano? Kung 3 bottles ang beer na ininom ko, ano? Hindi ko naman Oo, babaguhin. huwag mo babaguhin. Yung totoo ang isagot ko yan. 1 pack ng, ano, ng cigarette. Ayun, salamat kay Ferdy. Tapos na rin. Sige, hintayin natin iba. Palagi ko malapit na matapos yung iba po. Ayun, salamat. David, Photo Family, thank you po. Tapos na.
Okay, hintayin lang po natin yung iba. Sige. Grabe pala sa US, ano? Apektado ng stress. Nabasa ko dun eh. Masyado silang stress. Yung nabasa ko, sabi dun eh, how it affects US. Che. As you do. Yan, wait lang. Tignan ko may nag-check. Okay, tapos na. Okay, thank you Lord. Mukhang Ikaw ba, Kapper, na-stress ka pa sa biyahe? Halimbawa, yung traffic, na-stress ka pa? O na-immune ka na? Pabor sa akin yung traffic. Kinakantahan ko lang yun eh. Ah, Kaya, kaya lagi ako malat pag umuwi eh. ah, okay lang pala sa'yo. An average so smoke per week. Do not smoke. Jennifer, nakatapos ka na ba? O na-stress ka na? Kanina, wala daw siyang stress eh. Nakasend na siya. Doon pala siya nag-send sa GC natin sa chat. Okay, sige po. Thank you so much. Pakita ko yung screen, yung last screen na nakita ng bawat isa. No? Mapapansin niyo po sa baba. Ayan, nakikita niyo po ba sa screen? Ayan. So, ito ang sample na score. Okay. Sample score. So, kung 35 kayo, dito kayo sa medium stress. So, may paliwanag dito. Pero sa baba, meron dalawang link makikita kayo. How can I improve my stress level? If you would like to learn some better coping strategies to improve your stress level, click here. Or check our free resources from here. Yan. Click yung mga yan sa baba at mas mapag-aralan yung sitwasyon at the same time ay mas matuto pa paano natin pagtatagumpayan yung stress at mas mag-grow tayo sa ating level of stress or pagharap sa iba-ibang sitwasyon. Okay. Okay. So, pwede niyong balikan yan, yung mga links na yan po no, sa mga susunod at i-save ninyo. Pero siguro ngayon, umpisahan lang natin, kakalahatiin lang natin yung ating pag-aaral sa ating goal number 5. Yan. Basahin ko lang po yung learning nuggets dito. Ang pagiging abala at maraming ginagawa ay kadalasan nakikita bilang obligasyon ng isang matagumpay na tao. Matapos ang lahat, kung ikaw ay mas mapakinabang, magkakaroon ka ng mas maraming trabaho, tama? Isipin mo lang, paraming mga tao ngayon ang nagising sa katotohanan na ang pinakamataas na pagsasagawa ay hindi katulad ng rurok ng pagsasagawa. Ang ating dapat na gawing layunin ay ang mabuhay na malusog upang tayo ay makapagbigay ng ating pinakamahusay, ang ating pinaka-the best. No? Kung hindi, ang pagtakbo ng labis-labis o madalas na na-stress, maghahatid sa atin ng punto na wala tayong maibigay. No? Parang ang nangyayari lang, imbes na maibigay mo yung todo mo lagi sa 100% ng buhay mo, baka minsan half na lang ng buhay mo ang kaya mong maibigay. Kaya kumusta ang antas ng ating stress? Ikaw ba ay mas kahalintulad ng isang abalang bubuyog na tinutupad ang mga utos buong araw? O ikaw ay kagaya ng isang maamong tupa na nagpapahinga ng tahimik sa sariwang pastulan sa ilalim ng pangalaga ng mabuting pastor? Sa atin yan. At mga kapatid, ang stress level ay
nagbabago every day. Kaya makikita nyo po, no? Bukas, i-take nyo ulit yung exam. Pwede nyo makita kumusta yung pagharap natin sa mga stressful situations. Okay? Isang matalinong pagbubulay-bulay ng isang sinaunang kawikaan. Ano ang mahabang buhay kung mamumuhay sa kahirapan at kalamdaman? O kaya, ano ang kayamanan kung ito ay makamtan na kapalit ang kalusugan at hindi napapanahong kamatayan? So, nasa sa atin yan. Una, paano maging matagumpay? Goal number 5, matagumpay sa matagumpay sa balanseng buhay. Paano ba 'yon? Wait lang, may nag-chat. Dan na din po, ayan. Salamat po. Nakatapos na. Okay. Magtagumpay sa pagbalanse ng buhay. Una, maging malusog sa pakikipagrelasyon at sa damdamin. Sabi po sa Lucas 2:52, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So una, para daw mas maging para tayo maging matagumpay sa ating balanseng buhay, maging malusog sa pakikipagrelasyon at sa damdamin. Okay? Mapapansin natin, no, dito sa huling bahagi ng talata na binasa natin kanina, sabi dito, lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So mapapansin natin ang Panginoong Hesus mismo nung siya ay namumuhay dito sa ating mundo ay naging magandang halimbawa, no? Sa sinasabi dun sa ating unang punto, yung maging malusog sa pakikipagrelasyon at sa damdamin. Mapapansin natin, naging kalugod-lugod siya sa kanyang relasyon sa Diyos at sa mga tao. Okay, ano pa? Marcos 12:31. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. May nagtanong sa Panginoon, Sus, anong pinakamahalagang utos? So ito yung mga binanggit niya. Ito yung pangalawa, sabi ng Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala ang ibang utos na ihigit pa sa mga ito. So dito ay yung pakikipagrelasyon sa kapwa ay napakahalaga. Una sa Panginoon at sa kapwa. So para maging matagumpay daw tayo sa ating sa ating balanseng pamumuhay ay maging maayos din yung ating relasyon sa iba. Sabi ng kawikaan, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Okay? Itong sa kawikaan, no, napakagandang paalaala na kasi yung ating pakikipagrelasyon sa iba, pakikipagrelasyon sa Panginoon ay nangangailangan ng damdamin yung ating emosyon, no? Ang sabi, ang paalala sa atin ng sulat ng kawikaan, ingatan natin, no, at alagaan yung ating puso. No? Sa ibang salita ay yung ating damdamin. Kapag meron bang nakaka-stress na sitwasyon, ano yung ating reaksyon? No? Ano yung ating nagiging tugon? No? Nagagalit pa tayo, nagwawala. Sabi ng sumulat ng kawikaan, ingatan natin mabuti, alagaan natin itong puso. No? Dahil ito ay bukal ng buhay. Ano daw yung naman ng ating puso, yun yung magiging madalas na binabanggit ng ating bibig, madalas na nagiging reaksyon ng ating buhay. Kaya ingatan. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Ang mga talaan ay tahimik sa ano ang nangyari sa mga unang taon sa buhay ni Jesus. Ngunit sa Lucas 2:52, nagbigay sa atin ng pahiwatig. Sa gulang na 12, ating mababasa na patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So, mahalaga, no? Napakahalaga po na ating pangalagaan yung ating
yung ating damdamin, yung pakikipagrelasyon natin sa iba, pakikipagrelasyon natin sa Panginoon, at yung ating nararamdaman, yung ating mga pakiramdam. Okay? At madalas po, kapag sabi po sa mga pag-aaral, no, madalas, kapag yes po, yes, David, yes, sorry, naka-open kayong mic. Excuse ko, Mark. Humina yung boses mo. Ay, humina Yung po. volume. Oo, humina. Yan. Yung ganyan po, ganyan. Yan. Okay, malakas na. Okay po. Kanina, humina. Okay po. Ayun. So, sa atin pong sa ating pong pamumuhay, mahalaga na magtagumpay tayo sa pagbalanse ng ating buhay. At para maabot natin yon, isang step na sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon, maging malusog sa pagkikipagrelasyon at sa ating damdamin. Yung pakikipagrelasyon natin, una sa Diyos at maging sa ating kapwa. At pangalawa ay yung ating damdamin, no? Maging malusog sa ating damdamin. Ano yung mga bagay na nakaka-stress, kumusta yung ating respond doon. At isang magandang halimbawa nga doon sa nakita po natin sa buhay ng Panginoong Jesus at sa paalala ng salita ng Panginoon ay naging kalugod-lugod ang Panginoon. No? Ibig sabihin, maayos yung pakikitungo sa Diyos at sa mga tao. At nabasa rin natin, sabi sa Kawikaan, ingatan natin yung ating damdamin, yung ating response sa mga sitwasyon na kinakaharap natin, iba-ibang mga stressful situation. So, kumusta yung pag-respond natin doon? At sana magamit natin yung tool na ginawa natin kanina. Pwede tayong mag-test doon lagi at pwede natin gawing gabay yung mga suggestion doon paano mag-improve sa ating stress level, no? Paano mapababa yung ating stress level. At palagay ko ito yung sinasabi nung sa Kawikaan, no? Yung binanggit kanina na alagaan natin yung ating damdamin. Alagaan natin paano tayo magiging maayos sa ating pagtugon sa mga iba't ibang sitwasyon sa buhay, lalo na yung mga nakaka-stress, no? At gayahin natin ang Panginoong Hesus na inayos niya yung kanyang relasyon sa Diyos at maging sa tao at yung kanyang damdamin inilagaan niya. Okay, ito lang muna. Sa Friday, kukunin naman natin or pag-aaralan natin yung dalawa na mga tips, mga goals para magtagumpay po sa balancing pamumuhay. So, thank you so much mga kapatid sa pag-join sa ating BS ngayong gabi. At nawa ay nakatulong yung ginawa nating test at saka yung papaalaala mula sa salita ng Panginoon. Again po, kahit mataas yung stress level na resulta ng inyong test kanina, ay ano po yan? Nagbabago-bago. Okay, nagbabago-bago. Pag-usapan na lang natin sa next Friday, next BS sa Friday. Kumusta yung ating resulta?